Oh, Julius, alam mo, kahit na sa totoo, napakainit talaga ng panahon ngayon dito sa Bulacan, ano? Pero talagang doon sa mga paaralan, sa mga presinto na inikita natin, ay talagang matyaga yung mga botante sa pagpila. At talagang wala tayong mga naririnig na mga nagreklamo. Maging nga yung mga senior citizen ay pumipila. At kung makita na nga sila ng mga BEI. Bilang pa ang mga kalapit ng probinsya, may 6 na milyong botante ang rehistrado sa buong Central Zone. So, kung baga talagang vote-rich province ito. Ngayon ang malungkot nga lang, sabi mo nga, yung iba, depende sa presinto, pag maraming rehistrado, ang sikip. Oo. Saka minsan nagkakaproblema pa doon sa paghahanap ng kanilang mga pangalan. Yun. Sa listahan ng mga presinto. Isa rin sa tanong yan paano kung wala na ba? Hindi ka na makakaroon ng chance ka nakaboto? Oo, alam ba yun? So, maraming mga tanong ngayon na naglalaro sa isipan ng ating mga kababayan. So, mamaya, abangan natin yung no? Kasi maraming nang iba mga question sa Comelec. Ano ba talaga yung makasagot dyan? Dapat linawin nila yung mga nirereklamo po sa social media. Okay. Alright, ito po. Alam mo, partner, ang hindi na lang nakakaboto sa mga presidensya mo ay si... Actually, si Mayor Duterte, sinabi ko before niya na baka daw alas 2 ng hapon, pero hindi po natin alam, baka bila na lang tayong gulating punot. Tapos si Senator Grace po ay naboto sa San Juan. Naboto po siya sa Santa Lucia Elementary School. Kaninang umaga, binisita ni Senator Grace po ang buntot ng kanyang amang si FPJ. Bago po siya, bumoto na. Nakita ko kanina si Miss Susan Roses nakaboto na. So si Grace na lang ang hinihintay. Pati yung anak ni Senator Grace na si Brian, bumoto na kanina. Yan, si Pangulong Aquino kanina ay nakaboto na rin. At it took some time, partner, para matapos yung kanyang pagboto. Kung talagang tayo-ting na pinag-iisipan ng Pangulo. Okay, eto na yung live po ito sa Naga City. Si Congresswoman Lenny Robredo na tumatakbo po sa pagka-vice-presidente ay bumuboto na po sa ngayon. Kanina binanggit mo, Julius, kanina pa po sa presinto si Robredo, pero nabanggit mo lumabas sa social media, hindi siya nakaboto kanina. May lumabas na balitang gano'n. Pero yan, nakikita naman natin na, ayan, na lumalabas na successful yung mga pagboto ni Lenny Robredo. Pag gano'n ang site, pagbabawas niya na. Na namang gagaling po sa Bicol Region. Mayaman po pagdating sa mga botante ang Bicol Region. Kaya sinasabing magiging hati ang Bicol Region ngayon. Pero sa apat ngayon, 2 lang po ang bumoto mismo sa Bicol. Si Robredo Sanaga at si Cheese Escudero sa Sorsogon. Pero gusto ko yung malaman, partner, ito nga yung mga kumukuhang picture. Ayan, yung may iwasan nandun yung mga media sa harapan niya. So kinukunan siya ng picture. Ang tanong nga dyan ng marami, bakit yung mga ibang mga kababayan natin hindi pinapayagan? Pero pag kandidato ka, pwede. Actually, alam mo, very good point yan, Julius, pero I remember in 2010, yun ang controversial nga. Marami silang binoto ni dating Pangulong Erap Estrada kasi talagang may camera na nakatutok sa kanya nung siya mismo ay bumuboto. Pero mahirap nga ngayon, pati na kung sino-sino, lahat. Kaya pinamang may mga cellphone. Dito mo susulat lagi sa ibabaw, huwag ka dito magsulat, ha? Mali yan. 3 sama yan. 3 minus 1. Netizens, yung mga kababayan natin, makakilari yung mga Ay, 3 minus 2 ka lang. Pero ang sabi kasi ng Comelec nung una, bawal. Ay, sinabi ng Comelec, walang cellphone sa loob. Isa pa. Alright, ito lang a little konting factor para sa inyo. ito si Grace po. Alright, okay, live na tayo ngayon dito sa isang elementary school sa San Juan, kung saan po boboto si Senator Grace po. Tumatakbo po siya sa pagkapangulo ng galing po siya sa puntod ng kanyang amang si FPJ kasama ni kanina. Ang kanyang asawa na si Neil Manzales. Pinagkita po ni Julius, bumoto na kaninang umaga. Ang kanyang ina na si Susan Roses at maging ang anak niya na si Brian Lia Manzares. So, ito po si Senator Grace po, dinudumog pa po ng presinto. 9 minus 3. Napakaraming tao na ako, hindi pa nakakaboto si Grace. Talagang dinudumog siya ng mga media men. Tinatanong, dito mga media siguro, anong kanyang opinion sa iba't ibang mga issue. 8 Ito po minus ang Santa Lucia Elementary School sa San Juan.
Ang San Juan mismo, bagamat ibang presinto po ito, No. sa Xavier, kung nasan kanina si Bettina magsaysay. Kanina po, kung nasan si Bettina, ang daming bumoto po doon ng mga personalidad. Kabilang na si Senator Jinggoy Estrada, ang bumoto, si Aguirre Gomez, na tumataon nila, Zamora, din bumoto. Sa San Juan, ibang presinto naman po ito. Ito ang San Lucia Elementary School. Kung saan registrado po si Doris At may balita Mas rin kuya na ba? partner na ang minister ni Senator Grace Mabasa niya sila may nakaboto na rin tawag. sa San Juan kasi di ba may issue tungkol sa kanyang pagiging Amerikano. Pero sabi niya rito na siya raw ay botante, natural born Filipino. Nagkataon lang na I was born in the US, sabi niya. So I guess I'm a natural born dual citizen of both the US and the Philippines, but no longer yet, sabi ni Nia Manzares. At katunayan, kaugnay niyan, partner, no, nung Biyernes po sa ating interview kay Senator Grace po, sinabi niya na nakapag-renounce na daw po si ang mister niya si Nia Manzares, hindi lang sa barangay captain, kundi maging daw po sa US Embassy. At according to her, nung Biyernes, ay sa araw na yun, ibigay na daw ang renunciation papers ng kanyang mister. Siya raw ay bumoto, sabi niya, Mr. Nia Manzares since 2007. So, botante raw siya ng Pilipinas since 2007 pa. Now, konting kasaysayan lang, alam niyo po, nung si Grace po ay tumakbo bilang senador in 2013, kumbaga tinalo po niya ang bilang Secretary ng Rojas, no? Sa pagkasenador. Noong 2013, binasag niyo po ang pinakamalaking bilang sa pagiging number 1 sa senador. Nakakuha po siya ng 20.3 million votes nung siya tumakbo. Pero dapat sabihin rin po natin, mas marami na rin pong rehistradong botante noong 2013. Pumapangalawa si Mar Rojas pagdating sa kasaysayan ng pinakamataas na boto sa mga senador at 19 million votes. At partner, Ito, Manny Pacquiao is in the house. Sabi nga sa Sarangani. At siya ay bumoto na ngayon. Si Pacquiao po ay nanatiling mataas ang rating sa mga iba't ibang mga survey. Nasa gitna sa partner yung top 12. So, ito si Manny, yan, mag-isa siyang nakikita natin na bumoto dyan sa Sarangani. ang very interesting sa kaso ni Manny Pacquiao ay ang kapatid niya ay tumatakbo sa isang posisyon ngayon. Meron siyang mga kapamilya na tumatakbo rin, no? Sa pamilya de Avance ni Rodrigo Duterte, sinabi niya, bukod sa endorso niya ang kanyang mga kandidato, si Manny Pacquiao lang ang bukod tanging isinigaw ni Duterte ang pangalan at sinabi, iboto daw si Pacquiao dahil ito'y taga Mindanao. At yun nga, maswerte si Pacquiao dahil iba pang mga presidential na siya rin ang i-endorse. Dapat hindi pa ka naman ganun-ganun Kaya ang sabi nga nila talagang malakas daw ang chance ni Pacquiao talaga na makapasok dito. Wala po, minus two. Popularity na nagkataon na yung kanyang laban ay naganap noong panahon ng kampanya. At binanggit mo ang laban, ilan po sa mga naging issue, no, na sa laban ni Pacquiao noon. Kung bakit nag-file ng complaint ang isang senatorial, I think it was Bob Benvelio, at sinabi niya nakakalaman niya Pagdating sa school, hindi na sila sabi ganyan. Sasagutan nila po sa basta yan. Pero sinagot na po ng COMELEC, Yun na, 9 hindi minus naman 1. daw nila pwedeng ihinto o hindi ipakita ang laban ni Bigay ko Pacquiao. na. Interesting lang dito na rin. 9 Sino minus kaya 1. bumoto ni Pacquiao na 9 minus 1. Dahil alam niyo, binanggit rin po ng maraming analyst na kumbaga si Pacquiao ay nanatili